advocating kadi nagsimulang mamahayag sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, Sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matubuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, mang kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindigang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by
Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Dermpure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hometown, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative. Victorino Bitong Daria. Okay, magandang umaga Pilipinas, kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok ng ating programang Issue Ora mismo, pang Lunes na edisyon na po, November 3. Yan, live na live tayong mapapanood dito sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Sa YouTube, napapanood rin tayo mga kaibigan. Once again, ang inyong likod, si Rosario Amistoso, makasama ninyo sa isang oras na pagtutok ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan sa labas, lalo na po pinasok na tayo ng bagyong Tino. Yan. Yung mga hindi pa nagpapakatino dyan, magpakatino na kayo. Okay? At ngayon, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa una na mga balita, cyber attack sa Nobyembre 5, paghandaan ayon sa DICT. Pangulong Marcos nag-aalala sa mga sulsol sa trilyon peso March sa Nobyembre 30. Marcos mabilis ang binati si Xi Jinping. Travel tax lusawin na ayon kay Tulfo. At Tino namumurong maging super bagyo. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Cyber attack sa November 5, paghandaan ayon sa DICT. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT laban sa isang uri ng cyber attack na tinatawag na Distributed Denial of Services o DDoS sa Miyerkules, Nobyembre 5. Sa Facebook post nitong linggo, Nobyembre 2, sinabi ng DICT na nakamonitor sila sa posibleng DDoS o traffic flood na DDoS attack na tinatarget ang mga web server. Paliwanag nito, ang DDoS ay parang traffic jam sa internet kung saan sabay-sabay ang mga hacker na kumakatok sa isang website or app. Bunsod nito, sinabi ng DICT na maaring bumagal o hindi agad mag-load ang ilang websites o apps, hindi rin ito data breach at walang mananakaw na personal accounts, data o pera. Payo ng DICT, kumalma lang at ang dapat gawin ay sumubok na lamang muli maya-maya. Gamitin ang official app o status page at sundan ang verified updates. Ibinabala din ng ahensya na huwag sumali sa illegal online activities. Pangulong Bongbong Marcos nag-aalala sa mga sulsol sa trilyon peso March sa Nobyembre 30. Nagpahayag ng pag-aalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga agitator o manunulsol upang manggulo sa gagawing trilyon peso March sa Nobyembre 30 sa pagpapatuloy ng serye ng kilos protesta laban sa korupsyon. Ginawa ni Marcos ang pahayag sa isang press briefing sa South Korea nang tanungin kung nag-aalala siya sa maraming grupo ang nagpaplanong magprotesta muli laban sa mabagal na aksyon ng gobyerno laban sa mga tibaling opisyal at kontratista ng gobyerno. Ipinunto niya ang mga demonstrador na nagdadala ng Molotov cocktail sa rally na dapat aniyang ipag-alala. Nanawagan si Marcos Jr. sa publiko na iwasan ang marahas na aksyon sa panahon ng mga protesta.
Ipinahiwatig ni Marcos na naiintindihan niya ang saloobin ng mga nais magkilos protesta dahil sa sobrang pang-aabuso sa pondo ng gobyerno na dapat mapunta sa mga tao. Sa iba pang mga balita, Marcos mabilis ang binati si Xi Jinping. Mabilis ang binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping sa Asian Pacific Economic Cooperation or APEC Summit sa South Korea noong Sabado. Kinamayan ni Marcos si Xi Jinping dahil ang China ang napiling maging host ng 2026 APEC sa ginanap na turnover ceremony ng APEC sa chairmanship sa Gyeongju noong Nobyembre 1. Sinabi ni Marcos na mahirap lapitan ang leader ng China dahil napapaligiran ng security pero pinilit niyang puntahan para batiin. Binanggit din ni Marcos na ayaw naman niyang agad-agad na lumapit dahil baka masuntok siya ng security personnel. Binanggit din ni Marcos na tiniyak niya ang commitment ng Pilipinas sa makabuluhang kooperasyon sa rehiyon. At sa iba pang balita, travel tax lusawi na ayon kay Tulfo. Naghain si Senator Erwin Tulfo ng panukalang batas na naglalayong buwagin na ang travel tax na aniyay humahadlang sa karapatan ng mga Pilipinong maglakbay. Sa kanyang Senate Bill No. 1409, nilalayo ni Tulfo na alisin na ang travel tax alinsunod sa pinirmahan ng Pilipinas noong 2002 na ASEAN Tourism Agreement. Ayon kay Tulfo, ang panukalang ito ay isang konkretong hakbang upang matiyak na ang paglalakbay ay magiging mas patas, accessible at makatbiran ang presyo para sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, ang travel tax rates para sa economy hanggang first class passage ay naglalaro sa mula sa 1,620 hanggang 2,700. Ang standard reduced ay nasa 810 lamang hanggang 1,350 at ang privilege reduced para sa mga dependent ng overseas Filipino workers ay 300 pesos hanggang 400 pesos. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Tino namumurong maging super bagyo. At sa detalye, lumalakas ang bagyong Tino at posibleng maging isang matinding tropical typhoon. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geographical and Astronomical Services Administration or PAGASA, itinaas ang wind signal number 1 sa Eastern at Northern Samar, Hilagang Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Camotes, Dinagat at Surigao del Norte Islands. Sa ulat ng PAGASA, alas 4 ng hapon nitong linggo, Nobyembre 2, namataan si Tino sa layong 805 km silangan ng Silangang Visayas. Taglay nito ang hanging 95 km per hour na may pagbugsong aabot sa 115 km per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 30 km per hour. Hindi rin inaalis ng ahensya ang posibilidad na umabot sa super typhoon category si Tino. Sa Miyerkules ng umaga, tatabi si Tino sa Visayas at Hilagang Palawan bago lalabas ng West Philippine Sea. Maaring nakalabas na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Webes. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Babalik po ang inyong likod makalis ang ilang paalaala. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Dermpure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hometel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative. Victorino Bitong Daria,
Craving a food and drinks with a twist? Visit Koreat. From street foods to salog to milkshakes, coffee and more, Koreat has it all. Bring your friends and enjoy amazing foods. Come hungry, live happy. But wait, there's more. Koreat is more than just a resto bar. We also offer a cozy boarding house, a fresh barber shop, and a convenient transit house. Everything you need all in one place. Koreat located at Purok 3, Barangay Piot along the Maharlika Highway in Sorsogon City. Koreat is one-stop spot for all your cravings. GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC
GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Paano bayaran ng Sureko 2 bill gamit ang GCash? Buksan ang GCash app at ipasok ang 4-digit mobile PIN. Siguraduhin na mayroong sapat na laman ang iyong account para magkasya ito sa halaga ng babayaran na bill. Pindutin ang icon na Pay Bills. Hanapin at pindutin ang Electric Utilities icon at lalabas ang mga pangalan ng electric utilities na pwede mong pagpilian. Hanapin ang Sureko 2. Maaari mo rin itong pusuan para maisama sa iyong mga paborito nang sa gayon mas madaling maka-access sa susunod na pagbayad ng Sureko 2 bill.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Welcome back sa ating programang Issue Ora mismo. At ngayon nga ibibigay natin ng ating latest update ng bagyong si Tino. Yan. Para sa kaalaman ng lahat. Teka lang, nawala nga natin. Okay. Sa Tropical Cyclone Bulletin number 5 issued at 8 a.m. November 3. Init pa, no? 8 a.m. 8:39 pa lang po. Tino, ito issued at valid for broadcast until the next bulletin at 11 a.m. today. Tino continues to move west-southwestward and is now nearing typhoon category. Location of center at 7 a.m. The center of severe tropical storm Tino was estimated based on available data at 360 km east of Giwan, Eastern Samar. Intensity maximum sustained winds of 110 km per hour near the center, gustiness of up to 135 km per hour and center pressure of 980 HPA. Present movement west-southwestward at 25 km per hour. Extent of tropical cyclone winds is strong storm force winds extend outwards up to 300 km from the center. Tropical cyclone wind signal in effect. Ang TCWS in effect number 3. Tropical cyclone wind signal number 3. Potential impacts of winds moderate to significant threat to life and property. Visayas, southern portion of Eastern Samar or Giwan, Mercedes. Mindanao, Dinagat Islands and Siargao and Bukas Grande Island. Tropical signal number 2 sa Visayas, the central and southern portions of Eastern Samar. Ayan, para alam natin kasama nito ang Kinapundan, Canavid, Lawaan, Balangiga, City of Burungan, Taft, Llorente, Maydalong, Giporlos, Salcedo, Balangkayan, Sulat, San Julian, General MacArthur, Hernani. The central and southern portions of Samar. Kasama dyan ang San Sebastian, Santa Rita, Villarreal, Zumarraga, Pinabacdao, Talalora, Giabong, City of Catbalogan, Mochong, Calbiga, Daram, Marabot, Paranas, Basay, Hinabangan, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, the northern and central portions of Cebu or Pinamungahan, Liloan, Cebu City, Consolacion, Danau City, Borbon, Carmen, Daan Bantayan, Tuburan, City of Bogo. Nilindol na yung Bogo, tatamaan pa ng wag naman Tabogon, Sibunga, City of Naga, Lapu-Lapu City, City of Karkar, Mandawi City, Katmon, Minglanilla, Toledo City, Cordoba, Compostela, San Remillo, Balamban, Dumanjog, Aluginsan, San Fernando, Asturias, Barili, Medellin, Sogod, Tabuelan, City of Talisay. Yan. Okay. So,
May live report tayo sa labasan. Si Papa Maki magbibigay ng report direktamente dyan sa Matnog, Sorsogon. Okay, Papa Maki, magandang umaga. Yes, magandang umaga po, SM South, and syempre sa lahat po na nakatutok sa Bicol TV sa Sorsogon. Kahapon pa lang, November 2 sa presenteng taon ay suspendido na ang paglalayag ng anumang sasakyang pandagat simula alas 11:30 ng gabi sa southern portion of Sorsogon, kabilang ang Barcelona, Bulucos, Gubat, Santa Magdalena, Kasiguran, Huban, Bulan, Irusin at lalong-lalo na po dito sa bayan ng Matnog, and syempre kasama ang Masbate sa Ticao Island particularly. Base ito sa inilabas sa Sea Travel Advisory number 1125-002 at sa panibagong Sea Travel Advisory 1125-00T kaninang alas 5 ng umaga, alinsunod sa DOSC Pag-asa Tropical Cyclone number 4 o Tropical Cyclone Bulletin number 4 dahil nga ito ay nasa severe tropical storm na itong si Bagyong Tino. Samantala, ang mga stranded na bihikulo dito sa bayan ng Matnog ay umabot na sa 258. Hindi pa naman gaano madami ang stranded kumpara nung mga nakaraang may sama ng panahon, at umabot na din sa 818 na individuals ang stranded na pasahero. At ayon nga sa Philippine Coast Guard, inaasahan pa itong dadami dahil mawawala lang itong Sea Travel Advisory na ito or papayagan lang lumayag pag maganda na ang panahon. Pero sa ngayon ay pinag-iingat din ng Philippine Coast Guard ang lahat ng anumang sasakyan pandagat, lalo-lalo na din itong mga mangingisda sa nabanggit na mga lugar dahil medyo delikado na ang paglalayag. Okay. Okay, so ngayon, kumusta ang dyan? Siyempre, pag na-stranded tayo dyan, Maki, may ang assistance ng local government unit ng Matnog. SM sa ngayon ay wala pa namang abiso patungkol sa mga assistant doon sa mga stranded passenger kumpara noong mga nakaraang taon na pag ganito pa lamang nasa tropical cyclone number 1 pa lamang ay meron ng asistensya na nakukuha, pero sa ngayon ay hinihintay pa natin. Pero ayon naman sa mga kinaukulan ay magkakaroon din naman, at ganoon din naman ang provincial government at nagbibigay din sila ng mga hot meal, pero sa ngayon ay wala pa naman, SM. Okay. And yung dyan, siyempre sabihin natin na stranded, hindi pwedeng maglayag. Meron ba dyan na pwedeng matuluyan mo ng yung panandalian na pwedeng tuluyan itong mga commuters, especially yung mga driver? Kasi hindi naman pwede na dyan sila magkubakub sa mga sasakyan nila, lalo na yung mga truck or kumbaga yung mga maliliit na sasakyan, alangan dyan sila umagahin or abutin kung masamang panahon sa loob mismo ng sasakyan. Meron ba itong tinatawag na yung isang area na pwedeng tuluyan mo na nila pansamantala? SM, yan po din ang inaalam natin hanggang sa ngayon, kasi nga sa kasalukuyan ay wala pa naman pong holding area, wala pa naman na formal na holding area yung bayan ng Matnog. Pero nung mga nakaraang sama ng panahon ay nagagamit nila ang Matnog Public Auditorium. Yun po yung covered court na kung saan pwede silang doon muna manatili habang nasa kasagsagan pa. And yung iba naman, yung mga nakakasakop na barangay ay nakikisuyo na din sila papunta doon, kasi may mga maliliit na evacuation din. Pag medyo may bakante pa, pwede silang pumunta doon. And then yung Blue Lane, meron din yun ng area, kaso nga lang pwedeng pasukin ng tubig ulan. And yung iba naman ay nananatili sa kanilang mga sasakyan para hindi naman sila gaanong mabasa, SM. Wala pa namang pinapalabas yung lokal na pamahalaan ng Matnog patungkol sa pwedeng mapaglikasan nitong mga stranded na passenger. Oo, kasi natanong ko yan, parang karaniwan na kasi yan lalo na doon sa mga magbibiyahe galing na Maynila papunta rito. Marami-rami yan kasi katatapos na ng undas. Alam mo naman sa undas, vice versa yung tao.
yung mga taga Bicol pupunta ng Manila, yung Manila pupunta ng Bicol. Paano yung galing ng Manila papunta rito, tapos pupunta dyan ng Visayas, tapos pagdating dyan walang biyahe, tapos kumbaga sa Bicol, sa pinsapin lang andara na kwarta. Yes, SM. Idagdag ko lang, SM, kasi minsan pag yung mga na-stranded natin ng mga sasakyan ay umaabot nga minsan sa bayan ng Irusin. And dito sa Barangay Hidid na nasasakupan ng Barangay Pangi na nasasakupan ng bayan ng Matnog, ay meron din ditong evacuation center na kung saan pag medyo maluwag pa naman, na hindi pa naman masyado na-occupy ng mga residente sa Barangay Pangi at sa mga kalapit na barangay, ay pwede din silang pumunta doon, pero yun nga lang, kailangan nilang mag-login. And syempre paglabas naman nila ay magla-logout din sila. Yun yung mga nakasanayan na, pero sa ngayon nga, sabi ko nga, SM, wala pa pong update o wala pang inilalabas na anumang pahayag patungkol dyan ang lokal na pamahalaan ng Matnog. Yes, importante kasi yan, kasi hindi naman pwedeng lang yan yung itutulog lang nila ang kanilang gutom. Paano yung paggamit nila ng CR? Number 1 yan. Meron pa ba, sabi ko nga Papa Maki, may mga ganyan pa bang ugali dyan na samantalay natin, paggamit ng CR magbabayad ka lahat, parang yung mga konting pagkain ibebenta na sa mas mataas na presyo. Sabi ko, paano kung tukod-tukod lang andara na kwarta? Yes, SM. Alam mo, SM, simula na nagkaroon dito ng inilagay ang blue lane dito sa may Barangay Pawa, yan na ang isa sa naging negosyo ng mga ilang residente, yung pay CR na tinatawag. Ibig sabihin, SM, kung makikita mo ngayon dito sa Barangay Pawa, madami na yung makikita mong karatula na pay CR. Ibig sabihin, bago ka pumasok, magbabayad ka muna. Ibig sabihin, pag madami ng pay CR, madami na ding mga CR na nakalagay sa lugar, SM. Yan sana maglagay din dyan ng pre-CR. Okay, Papa Maki, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-monitor, at syempre ingat-ingat dyan. Alam mo naman, pag may bagyo, katumbas din yan ng buhay ang pag-monitor natin. Okay? Yes, SM. Para sa balitang di nakukuyom at serbisyong umaalalay, Maki Gomez, BTV News Update, Bicol TV, Sorsogon. Thank you very much. Ang balitang hindi nakukuyom. Sabi nga nila, hindi pwedeng kuyumin ang balita. Di paling ilabas ng maayos, wag nang kukuyumin. Kasi mahirap nga naman pag kinuyom mo yun. Paano na pag hindi nagkaintindihan, di ba? Kaya maraming salamat, Papa Maki, sa iyong live report, at maya-maya sana makausap natin ang sa pamunuan ng Matnog sa Sorsogon, si Mayor Bobit Lee Rodriguez, kung ano ang kanyang masasabi dito, makuha natin siya ng pahayag tungkol sa bagay na ito, para naman meron siyang dyan yung sa MDRR mo, si Mr. Sino ito? Si Marso Asingo. Makakuha natin ng pahayag. And tuloy-tuloy tayo sa ating kanina, yung tropical wind signal number 2, ayan. At yung tropical cyclone wind signal number 1 naman, kasama na dyan ang Sorsogon, Masbate, including Ticao and Burias Island, Albay, the southern portion of Quezon. Yan po ang signal number 1. So ngayon, as of 8 a.m. sa pagpalabas nitong Tropical Cyclone Bulletin number 5, 8 a.m. ngayon, kasama na po ang Sorsogon na nasa signal number 1 pa lang. And sana wala na hanggang signal number 1 lang. Kasi kanina kaninang madaling araw, portion lang yon ng Sorsogon from Gubat
Barcelona, Bulusan, Matnog, Santa Magdalena, Bulan, so on. Kumbaga parang ano yun, second district lang. Ngayon buong Sorsogon na ito na nakalagay dito ang tropical cyclone wind signal number 1 is kasama na ang Sorsogon, ano pa yon, Masbate kasama rin dyan, Tikaw Island dyan sa Burias Island, yung pinuntahan ng ng Team Sureco to na tumulong sa pag-restore ng kanilang kuryente. Ngayon nga kare-restore pa lang, sana wag naman pati ang Sorsogon ngayon ang problema kasi natin itong pag ang bagyo parang nag-start sa Gion Samar, parang ang tuldok niyan, yung punteriya niyan Sorsogon, di ba? Pag tinama ang Gion Samar, based on my own experience, parang own observation na Sorsogon ang tinatama pag sa Gion Samar galing ang bagyo. Sana naman wag naman sana itong mangyari. And this time sabi ko sana makausap natin dito si yung makausap natin dito yung sa LGU Matnog para at least makuha na natin ang pahayag. Para naman at least makakuha tayo ng dyan. Yung report kasi syempre ni Papa Maki, yung yun, actual na sitwasyon ngayon doon sa munisipyo ng ng Matnog. And inside of the LGU Matnog, sana makuhanan din natin ng pahayag ang LGU Matnog kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan sa ngayon or ang preparation sa mga sa mga stranded na naman doon. Kahit yan mga kaibigan sa sa Poblasyon Castilla Sorsogon, malaman din sana natin kung anong preparation dyan ng LGU Castilla ni Mayor Bong Mendoza, na kung saan ngayon syempre alangan namang hindi mo payagan mong maglayag ang Castilla, hindi mo payagan maglayag ang Matnog. Puro yan dadaan sa sa tubig or sa sa karagatan. Kaya inaalam natin kung kumusta or ang preparasyon diyan. Kasi nung una nga nakita natin diyan talagang napakahirap ng kalagayan diyan sa sa itong yung bagyong Ramil. Ang humaba rin ang pila diyan, humaba ang pila diyan sa sa humaba ang pila diyan sa sa yung mga sasakyan na hindi pagbiyahe. Kaya inaalam natin or aalamin natin kung ano ba talaga. Ano ba ang present situation diyan sa sa Castilla Sorsogon, sa poblasyon. And sana yung kung merong diyan, kung merong naka-standby sa atin diyan or nanonood, naka-monitor sa ating programa diyan sa Castilla Sorsogon, si Cap Edwin Desamparo at mga barangay council diyan, ano ba ang inyong mga pinagkakaabalahan diyan or anong preparasyon ninyo? Kasi nga
ano rin to marami na ring bumibiyahe dyan sa karagatan ng poblasyon dyan sa pier going to Masbate. Ang ano nga yan, may mga biyaheng ano yan, Visayas dyan sa sa karagatan na dyan sumasakay dyan sinasakay yung mga 10-wheeler nila sa Castilla Seaport. Kasi nga kung matatandaan ninyo, ang Castilla is ginagagawin na sana itong international seaport. Ano na yan, gagawin na nilang international seaport sana nung time ni Mayor Ato Laurinaria. Ewan ko kung ano nangyari nun, kung naging naging international seaport pa. Ang alam lang natin, hawak na yan ng PPA. Ang problema naman kasi pag hawak ng PPA, hindi na pwede makialam dyan ng LGU, lalo ng barangay. And this time, ito nga na naging usapan dyan kung saan nagpalabas ng or gumawa ng isang resolution or ordinance si Councilor Ian Yona na kung saan ito ang nakalagay, yung sumusuporta na dapat magkaroon ng share ang barangay poblasyon sa seaport. Sa seaport magkaroon ng share. Sabi nga ito, basahin ko sa inyo ang post ng ang bagong populasyon. Sabi niya, mga taga Castilla, maging mapagmatsyag at mulat na tayo sa mga kaganapan sa ating paligid. Hindi na ito usapin ng chismis o fake news. Ito na po ang katotohanan na nakikita natin mismo sa social media at sa ating komunidad. Kamakailan, nagpost ang barangay Bagong Poblasyon tungkol sa napakahabang pila ng mga truck sa ating lugar. Marami sa ating mga kababayan ang nagkomento at nagbahagi ng kanilang saloobin tungkol sa sitwasyong ito. Mabuti at may mga hakbang na raw na ginagawa ng opisyal ng ating bayan. Ngunit nararapat lamang na masusing alamin natin kung ano nga ba ang konkretong solusyon sa kanilang ipinatutupad at sino-sino sa ating mga konsyal ang tunay na may malasakit sa poblasyon. Maraming salamat sa mga taga-media at mamahayag patuloy na nagbubunyag ng mga ganitong usapin. Sa panahon ngayon, hindi lamang kalikasan ang nagbibigay ng babala sa atin, kundi ang mismong mga tao na nakararanas ng suliranin araw-araw. Ngunit kasabay ng pag-unlad ng ating bayan at pagtaas ng kita ng munisipyo, tila sabay rin ang paglobo ng mga problema sa ating barangay. Kung bibisita ka sa paligid ng seaport, ramdam mo agad ang masangsang na amoy, kalat ng basura at kawalan ng maayos na palikuran sa gabi. Madilim at delikado dahil sa kakulangan ng ilaw sa paligid. Nakalulungkot makita na ang poblasyon na dapat sentro ng kaunlaran ay nagiging simbolo na ngayon ng kapabayaan. Ito Castilla Seaport Operation. Post naman ito po ni Bubot Bawawaw, ang Pilipinas kong mahal, Estropigan, Laguna. Ito, Castilla Seaport Operation, Yona Ordinance to benefit poblasyon. Castilla, Sorsogon, with a 10% share to barangay poblasyon, here from the gross collection of the parking fees in Castilla Seaport having been approved in principle during the Sangguniang Bayan regular session.
On Monday, October 20, subject however to public consultation with Poblacion residents, the proposed municipal ordinance of Municipal Councilor Ian Monreal Yona, entitled An Ordinance Establishing a Sharing Scheme between the Municipality of Castilla and Barangay Poblacion from Castilla Seaport Parking Fees, is seen as a positive response from LGU officials and a long-term solution to the sanitation concerns, particularly garbage and the track congestion contained in the letter, inquiry, and legislative action of Barangay Poblacion Barangay Captain Edwin Disamparo. Ayan, the 10% share, however, was far from the 20% share proposed by Kagawad Leona in his ordinance. During the deliberation and subsequent nominal voting, where each Kagawad explained his vote, Vice Mayor Jesus Agarap was very vocal in his preference for the 10% share from the gross collection, emphasizing that it was reasonable enough considering that the LGU is paying for the monthly salaries of its 6 employees at the port. He presented, however, two options: 10% share from gross collections or 30% share from the net income. He clarified, though, that the 10% share could be increased when the collection also increases. Tataas ng pala eh. He said the average daily collection is 10,000 pesos, which is 300,000 per month or 3.6 a year. Of the 12 SB members, including the Vice Mayor, SK Federation President Ronald Lladones was absent. How they voted and how much share? Ian Leona, Ordinance Principal Author, 20%. Joel Agripa, 15%. Camille Mendoza, 10%. Vicente Manata, 10%. Eric Navas, 10%. Alan Mendenilla, 10%. Budoy Mirandilla, 10%. ABC President Ramir Navas, who left prior to the voting, but according to Kagawad Budoy Mirandilla, was also for 10%. Cap Navas is the co-author of the ordinance. Adrian Luna, 8%. Ay, Diyos ko naman, Kagawad Adrian Luna. Jesus, 8%? Sana ginibo mo na lang na 1% para biyo-biyo. 6 voted for 10% share from gross collection. 1 voted for 20%, 1 for 15%, and 1 for 8%. Jesus. Si Joel Agripa lang ang nag 15%. Si Cap Luna, dating Kapitan Luna, si Kagawad Luna, 8%. Sana nag-abstain ka na lang, di pa makaaalo. Leona said his ordinance is anchored on the power of the LGUs to create their own sources of revenue and to levy taxes, fees, and charges, adding that the municipality of Castilla owns and operates parking spaces used by cargo trucks servicing the Castilla port. Grabe naman ito. Ayan po Eto na. Who will collect? The Municipal Treasurer's Office collect all parking fees. Maintain accurate and transparent records. 3. Compute the share due to Poblacion on a monthly basis. Remit the Barangay Poblacion share within 15 days from the end of each month. Provide monthly reports to Barangay Poblacion detailing total parking fees, collection, and the corresponding share remitted. Where to deposit?
barangay share and where it should be used. The barangay share will be deposited in the general fund and should be used for the following: infrastructure development and road maintenance, essential barangay services and programs, and community development projects. Grabe to, ano? Ito yung pinakalaman ng ordinance. Akala ko kagawad na si Bobot Bawawaw ang Pilipinas kung mahal, Istrupigan, Laguna. Hindi po yung sinasabi na baga na inya ang dapat talaga nagibuhon kang LGU Castilla na 20% kuta na ang nasa proposed ordinance ni Kagawad Ian Yona, kaya lang naging 10% lang dahil sa pera ini anom ang nagboto na 10%. Tapos si dating kapitan kang San Vicente, si Adrian Luna, 8% sana. Kaya nga sabi ko, Kap, sana nag-abstain ka na lang, hindi pa makaalo. Garo ka man lang dai big boto kang poblasyon. But ini, sabi nga hindi tayo dyan after sa binoto ka o hindi. Kung hindi, ang pinakapunto dito is kasama ang poblasyon sa paglilingkuran mo bilang municipal councilor ng Castilla. Kaya hindi mo isinalang-alang mo naman sana ang ginawang pagbotong 8% kaysa naman binigay mo yung 8% na parang wala lang. Kasi dapat binigyan ng binigyan ng reason why you give only 8%, na ito nga mas marami sana ang nabigyan. Kung 10% ito, mas marami ang pakikinabangan. Dahil nga sa isinaysay ni former Kapitan Alex Soto na talagang kaliwat kanan ang problema, na sa basura, sa palikuran, kung ano-ano pa. Eto ngayon stranded na naman. Paano na lamang paano gaganahan ang mga commuters diyan, ang mga biyahero? Kung ni palikuran diyan, wala tayong maipagamit. Kung maipagamit mang palikuran, problema naman sa tubig. Sana sa susunod isaalang-alang natin itong mga kaibigan, And sabi ko nga, anytime mag-program tayo kung kinakailangan para sa update nitong bagyong Tino. Bago tayo mamaalam, mga kaibigan, happy watching kay Charmaine Yunzon Aldemo, kay Mr. Arman Bendia, kay Mr. Samson Flores. Sabi niya, Idol, morning, pwede malaman kung anong ibig sabihin ng flood control at bakit may makukulong ito sa Davao, kasi may hinuli na administrator sa Davao. Pag nakita kita sa plaza, Mr. Samson Flores, ipaaram ko sa imo na may makukulong. Not only in Davao, Ito na nga sa Manila, naka-house inaan mag-asawa na Diskaya. At tapos ang mga hindi official. Halim piwachi man kay Ma'am Carmen Doliosa all the way from Australia, kay Mr. Alexander Castillo. Magandang umaga po sa inyong lahat. So mga kaibigan, naabot na tayo ng oras ng pamaalam sa ating programang Isyu Ora mismo. Asahan niyo po, babalik tayo bukas. Same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, sa technical side si Papa Harold. Magandang umaga po. Diyos mabalos sa Indugabos. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV. Isyu